Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 11 dating rebelde sumuko sa militar, mga komunidad sa Masbate tinalikuran ng CPP-NPA-NDF. Drug suspect, patay sa buy bust sa Lanao del Sur, 2.4 million pesos na halaga ng shabu na samsam, 4.4 million pesos na halaga ng puslit na sigarilyo na sabat, 3 timbog sa checkpoint. Rescue, relief at recovery operations para sa mga biktima ng Mindanao quake, pinaiigting ng pamahalaan, mahigit 19,000 ang mga pamilya apektado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pinalakas ng mga komunidad sa Masbate ang kanilang paninindigan laban sa armadong insurhensiya matapos sumuko ang 11 miyembro ng milisyang bayan at dating kasapi ng Communist Terrorist Group sa Barangay Campana, Uson noong June 2. Pinangunahan ng 2nd Infantry Battalion sa ilalim ni Lieutenant Colonel Lazaro Kigao Jr. ang panunumpa ng katapatan sa pamahalaan at pamamahagi ng ayuda bilang bahagi ng reintegration program para sa mga nagbalik loob. Ilang araw bago nito, nagtipon ang mga residente ng Barangay Mapuyo at Barangay Barag sa Mobo noong May 29 para sa isang peace rally at serbisyo caravan na pinangunahan ng militar, lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama sa aktibidad ang mass withdrawal of support sa CPP-NPA-NDF, muling pagdedeklara sa grupo bilang persona non grata at paglagda ng mga residente sa panawagang tuluyang wakasan ng impluensya ng mga rebelde sa kanilang mga komunidad. Ayon sa militar, malinaw na senyales ito ng lumalawak na suporta ng mga mamamayan sa kampanya para sa kapayapaan at kaunlaran sa Masbate. Patay ang isang hinihinalang drug personality habang 5 naman ang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa Barangay Matling, Malabang, Lanao del Sur. Nasawi si alias Fahad matapos umanong makipagbarilan sa mga operatiba sa buy-bust operation noong June 7. Arestado naman ang 2 nitong kasamahan na kinilalang sina alias Mona Lisa at Abdul. Nasamsam sa operasyon ng 362.6 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.4 million pesos, isang Toyota Vios, isang kalibre .38 revolver at buy-bust money. Pinangunahan ito ng Regional Drug Enforcement Unit ng ProBar, katuwang ang Malabang Municipal Police Station, mga unit ng SAF, RMFB, PDEU at 51st Infantry Battalion. Samantala, arestado ang 3 pang suspect sa anti-criminality checkpoint operation noong June 6 matapos makumpiska ang tinatayang 4.4 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang puslit na sigarilyong Berlin, Canon Menthol at Aris na sakay ng 3 sasakyang patungong Marawi City. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang kaso. Pinaiigting ng pambansang pamahalaan ang relief, health, rescue at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nitong Lunes. Sa situation briefing sa General Santos City, tinalakay ng mga opisyal ng pambansa at lokal na pamahalaan ang lawak ng pinsala, pangangailangan ng mga komunidad at mga hakbang para sa rescue, relief at recovery operations. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot na sa 19,229 families o 86,245 individuals sa 56 na mga barangay sa regions 9, 11 at 12 ang naapektuhan ng lindol. Sa bilang na ito, 17,880 na mga individual mula sa 5,043 na mga pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa 33 evacuation centers. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOH Secretary Ted Erbosa, DPWH Secretary Vince Dizon, OCD Administrator Harold Cabreros at iba pang opisyal ang koordinasyon ng paghahatid ng ayuda, serbisyong medikal at assessment sa mga nasirang kalsada, tulay at iba pang infrastruktura. Patuloy pa rin ang damage assessment at humanitarian response operations ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.